Number 4 na tayo, guys. Number 4, underrated adulting skill is problem-solving skills over pag-complain. Yung naalala ko dyan, yung sinasabi dito ni Karin, our top advisor, na 13 years siya naging angel, yung secretary, bago siya nag-full-time financial advisor. And yung nakuha niya daw na work ethic, nagsisimula siya, is yung bago sabihin na hindi pwede, hindi kaya, gawan mo muna ng paraan. Kahit na nag-financial advisor ka na or napunta ka in different industry, yun yung bibit-bitin mo eh. Kaya sasabi nga natin lahat ng experiences natin, everything counts. Whether learning, experience, skills, magagamit mo yan in different aspects, hindi mo lang alam kung kailan. Yung maging top of mind natin, gawan muna ng solusyon bago mag-complain. Kaya nauuso tuloy yung alamat ng pinya dati. Hanapin mo muna. Kaya marami pala siyang mata. Hanapin mo muna bago mo sabihin hindi mo nakikita. Kaya nga baka mamaya nandito lang yung salamin mo nandito o kaya nandito or nandyan. Pero sinasabi mo agad hindi mo makita. Lalo na ngayon, possible mas mataas yung chances na nangyari yung mga ganyan. Kasi gusto mo nagmamadali ka. Gusto mo ma-receive agad, gusto mo successful ka agad. Tapos pag tinanong, 23 ka pa lang naman, kakagraduate mo pa lang. But you're comparing your chapter 1 to other people's chapter 10. Bata lang siya, pero baka mamaya nag-working student. So, mas maaga yung chapter 1 niya versus you na kaka-work pa lang ngayon. Yes. Napakadaling mag-complain po kasi hindi mo kailangan mag-isip. Ang raming pwedeng i-complain sa totoo lang kung yung ka magfo-focus, maliliit na bagay, pwede mong palakihin. Pero kasi pag yung sinabing kailangan problem solving, gagamitan mo siya ng utak eh. Intentionally, mag-iisip ka ng paraan, paano natin i-approach yung problem na to, paano natin i-approach yung challenge na to. Matcha-challenge ka mentally, pwedeng emotionally, yung mga bagay na pwedeng hindi mo hinaharap before, pero dahil kailangan mong solusyonan, kakaharapin mo. So, maraming kailangan kang ibigay para ma-solve yung isang problem. So, I think yung default is, doon na tayo sa madali. I-complain ko na lang kaysa gawin ko pa yung mga bagay na yan. May ganyang moments na naman talaga tayo, di ba? Sarap ka rin complain di ba? Kaysa maging responsible at isolve yung isang bagay. At least yung complaint, sabihin mo agad. Ay, mang-bash ka, ganyan. Yung iba nga, sinishare pa yun sa social media. But don't give away your power dun immediately sa situation, to other people. Kasi nga kapag ikaw yung nag-complain at ikaw ang nagalit, ikaw yung naka-experience sa negativity, ikaw ang talo. Ayaw mo naman na sa lahat ng bagay, ikaw na lalagi ang talo. No? Yes. Yung dahil lang sa situation na ganito, o kaya nainis ka, di ba, sa paligid, ang ingay-ingay, tapos nagmi-meeting ka. Yung mga outside circumstances na you don't have control of, pag mas naging powerful sila versus ikaw na gumawa na lang ng solusyon, Yes. ang goal talaga is to protect your peace para sa'yo pa rin yung power. And ito, naalala ko lang bigla, nasa Bible din to, yung mga complainer, hindi sila naka-reach ng promised land nila. Yung mga Israelites, sa panahon ni Moses, di ba nilabas niya sa Egypt, nilid ni Moses, tapos nasa wilderness sila. Naglalakad sila sa wilderness. Tapos, complain sila kay Lord na mas mabuti pa yung buhay namin dun sa Egypt kasi sa Egypt slaves sila. Pinalaya sila doon para pumunta sa promised land kung saan may abundance of resources. Naglalakad sila papunta doon. Nagko-complain sila kasi buti pa sa Egypt may trabaho kami tapos makakain pa kami. Dito, ganito. Kasi syempre travel yun papunta sa promised land. Lahat ng mga nag-complain sa generation na yun, hindi sila nakaabot ng promised land. So biblically, kung meron kang goals sa sarili mo, hindi mo yan ma-achieve by complaining. And having a different perspective sa mga bagay, I think yun yung makaka-help sa atin. Kasi pwedeng reality, nakikita natin yung challenges, yung negative na mga nangyayari. Fact naman talaga yan. Pero dyan ba tayo magpo-focus or yung sa other things na nangyayari din at the same time, pero more positive? Pwedeng may ide-demand lang sa atin na mag-take tayo ng action, mag-take tayo ng courage para magawa yun. Pwedeng mas mahaba, mas ma-hassle sa atin, hindi within our comfort zone, pero we will become better person doon. May mga matutulungan natin sarili natin, mag-grow tayo. So, gusto kasi natin siguro, madalas shortcut nga, yung komportable, yung parang pag sinabi ko na,
done na, pero hindi ganun talaga. So, ayun, hangga't kaya talaga, 'di ba? Wag mag-complain talaga. Wag mag-complain and think of ways, okay, okay, nangyayari siya. May control ba ako dyan? Kung wala akong control, bakit pa ako Oo nga. di ba? Kapag ginawa mo na yung part mo to do that, release mo na. Next, marami pang pwedeng gawin. Oo.